Before we start, sa gusto po magpahula sa akin ng libre, just follow me on Facebook page, Bonum Magos PH, na may blue check. Ayan, once a week po ako nagpapahula doon ng libre. Minsan, Wednesday, or if hindi Wednesday, Friday or Saturday or Sunday po. Basta once a week. Ayan, make sure na nakapag-follow po kayo doon at masishare nyo po ang Facebook Live. So, abang po kayo sa mga postings ko doon sa Facebook page. Once a week po, libre po ang pahula. Ayan, maraming salamat. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Virgo, alamin natin kung ano yung mga lalabas sa baraha para sa magiging gabay ninyo, kapalaran, mensahe at gabay. Galing sa yung mga spirit guides at guardian angels or archangels. Ayan. Paalala lang, Virgo, at sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan po kayo nag-resonate, Virgo, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Virgo signs. First energy, Virgo, you have the Wheel. So, new beginnings, end of delays, a change in direction that offers happiness. So, may pagbabago sa inyong direction. Okay, I feel like this could also mean with the Wheel of Fortune, magbabago ang inyong kapalaran, Virgo. If there's something na hindi nag-work sa inyong buhay, trabaho, relationship, or pagdating sa negosyo, anything related sa kaperahan, if may hindi nag-work sa inyong mga projects or anything na ginagawa ninyo, I feel like ibig lang sabihin is nire-redirect kayo sa ibang direction because there's a change in direction that will offer you happiness. Okay, I feel like yung mga direksyon na tinatahak ninyo ngayon, hindi yan ang destiny siguro niyo. Hindi yan kumbaga, hindi yan ang magiging kapalaran ninyo. Something na si Archangel Jeremiel na nakakaalam kung anong ang mas makapagbibigay saya sa'yo in the end. Okay, we'll see more about this. Layout muna natin yung bara mo. You have the Chariot. Wow. Archangel Metatron. So, you have determination and self-control, career advancement. So, mga Virgo natin dyan, this is a confirmation, konformado na sa may mga Virgo natin dyan na may trabaho or naghahanap ng trabaho. This is a sign na posible, no? There's a big possibility na ito na yung sign na makakahanap ka ng magandang trabaho. Acknowledgement of success by others could also be with this energy, with the Chariot card. It means na sa mga Virgo natin dyan na nagre-reels, nagpe-Facebook, vlogger. This could also mean that sa mga susunod na araw, okay, you will succeed. You will succeed sa endeavor ninyo, kung ano man yung pinagkakabalahan ninyo. You will attain success by others. So, ibig sabihin, ito yung magiging sikat ka, magkikilala ka, acknowledgement of success. This is fame and glory. And also my career advancement, no? Next energy, maya balikan natin yan. You have the 9 of Raphael. Wow! Make a wish. So, may kahilingan kang matutupad this year, Virgo. Ayan si 9 of Raphael. Ayan yung, kumbaga, andito yung Aladdin, right? Yung lampara. Dreams become a reality, a joyful time of life. I feel like this is a year kung saan may paparating na opportunity for you, Virgo, na makapagbibigay talaga sa inyo ng kasiyahan. Okay? Ang tawag nito? Yun na nga, katuparan ng iyong mga pinapangarap. Wow, magkakatotoo. Mga pangarap mo magkakatotoo na.
For those of you na wala pang wish, mag-wish kayo sa baba. You comment your wish now. You have the Two of Raphael. The message here is it's important to have a balance, working multiple jobs or projects at once, making work fun. Okay, marami sa'yo siguro, Virgo, right now. I feel like ang daming ginagawa, no? Try to balance your life this month or this year. Okay? So, it's very important to have a balance. Baka ang dami yung ginagawang sideline, kaliwat kanan, hindi nyo na alam kung anong ipa-priority ninyo, multiple jobs. Siguro, I feel like ito na yung pagkakataon, lalo-lalo sa mga Virgo, kung ano-ano na lang trabahong pinapasukan at mga proyektong tinatry na gawin. Binabalak or tinatry, nakikipagsapalaran. I think nakikita talaga ni Archangel Ariel na nahihirapan kang balansehin ang buhay mo. Nahihirapan kang balansahin ang buhay mo. Nahihirapan ka. And because nahihirapan ka, tutulungan ka ngayon ng mga angels na ito, guardian angels, na matupad ang iyong kahilingan. Wow, beautiful. You have the bottom of the deck. You have the Three of Michael. This is the Three of Swords. So sabi dito, release the past. You will grow from this situation. Time heals all wounds. For those of you, Virgo, na may dinadaranas ngayon, dumadaan sa problema. For those of you who are suffering right now, crying, namomblema, umiiyak, nasasaktan sa relationship, may pinoproblema sa relationship, may pinagdadaan ng mga problema right now, umiiyak. There's something about si Archangel Raphael, tutulungan ka na matupad ang mga pangarap mo. Dahil nakikita ka nila, hindi lang si Archangel Raphael, andyan si Archangel Metatron, Archangel Jeremiel, at si Guardian Angel, Archangel Michael, Archangels, na nakikita nilang sobra ka na nahihirapan Nahirapan mo ng balansehin ng buhay mo. I feel like in the past, ang saklap ang kapalaran mo, the Wheel of Fortune. I feel like maybe in the past, Virgo, marami sa inyo ang minamalas, no? Minamalas sa pag-ibig, ang daming delays na nangyari. Yung delay na yan could possibly like, andyan na yung pera, pero for some reason, hindi na tuloy-tuloy. Andan yun yung bintahan, hindi na tuloy. For some reason, may mga hindi natutuloy. Could also be like pagpunta na ibang bansa. Let's take a look at ano pang lalabas sa baraha. Any more messages for our Virgo na dapat nilang malaman regarding their situation right now? Mga paparating, kapalaran, mensahe at gabay for our Virgo signs. You have wellness, you have looking, you have wisdom, you have savings. I see. Wrong decisions. Okay, I feel like the reason why marami sa inyo ang nasaktan, humahagulhol, marami sa inyo ang nalugmok, marami sa inyo ang nagdurusa, either still right now or maybe in the past or just recently, no? It's because mga maling desisyon sa buhay na nagawa ninyo. Some of you pinagsisisihan ninyo up until now. Yeah. Reckless behavior that led to your bad consequences. So, I feel like inuudyo ka ngayon ni Archangel Michael na lesson learned. Wag nang pag-isipang mabuti yung mga hakbang na gagawin siguro next time. Alright? Let's take a look at, let's see kung ano pang nandito. So, we can see the whole picture, the whole message. Okay. Live a healthier lifestyle. Okay. For this new beginning, okay, I feel like with this new beginning, this could be a new opportunity, no? Opportunity to grow, opportunity to heal, opportunity na makatagpo ng magandang trabaho, opportunity na makapagnegosyo, makapagsimula. I feel like inuudyo ka ni Archangel Jeremiel na lakasan mo muna ang iyong pangangatawan. Kasi
para ready ka, mapaghandaan mo itong once na dumating tong opportunity na to, ready, handa kang tanggapin tong offer. Kasi for example, andyan yung offer na magandang trabaho, but then hindi ka qualified kasi nagkasakit ka, wellness, there's something wrong. Alam mo yung, ang nasasagap ko itong energy, possibly yung iba sa inyo Virgo, baka babagsak sa medical exam. Sa medical exam, andun ata kasama yung lahat na ata. 'Di ba? Baka makitaan ka nila ng, dito, may sakit to sa dito pwede. And the reason why big companies, they prevent people who, iniiwasan nilang tumanggap ng mga aplikante na may maraming sakit. Kasi insurance health insurance, magastos sa kanila sa company. As much as possible, ang mga big company ay nilang gumastos sa mga sakitin na tao. Kasi very poor. Unlike sa Amerika, maganda ang health benefits, healthcare nila. Like for example, kukuha ka ng katulong. Like for me, in my experience, mahirap nang kumuha ng katulong, lalo na pag nasa edad na ayaw din naman naming kumuha ng katulong na bata, lalo na pag babae, may tendency kasing maglalandi. Yung mga nasa early 20s pa, 27, 28, malalandi pa yan, makaharap yan ng boyfriend dito, tatakas or magkikita, ma-impluwensyahan ng boyfriend na wag ka nang magkatulong, magsama. Pag matanda naman, lahat naman naging katulong namin matatanda. Like, middle age, 40, 50. Kadalasan ngayon may sakit na Kagaya ng mga katulong ko dahil may high blood, may sakit sa puso, may sakit sa arthritis, ano pa yung mga sakit nila. Alam mo, now I understood why mga big companies o mga employer ayaw nila kaya may age limit pala. The reason why may age limit kasi kadalasan mga matatanda sila yung sakitin So ang nangyari noon, ginastusan namin yung katulong namin na nandito for 5 months. Sakit sa puso, nag-arthritis, hindi na makapasok sa trabaho, hindi na makagalaw. So ang nangyari, monthly, walang kaltas yung sahod niya, pero once a week, halos 1 linggo, nagkakasakit siya, 3 days siyang nagkakasakit. Every week yan, kundi arthritis, high blood, tinatakbo. Kumbaga, yung partner ko ang nag-aalaga. So, mahirap talaga yun, So, maybe, in order for you for this, siguro, yung iba sa inyo, sad to say, gustong magtrabaho, Andun pa yung desire na magtrabaho, but then yung age ninyo, hindi na kaya-aya. Kasi siguro makitaan ng company or ng employee, matandaan na to, baka magkakasakit to. Mapapagod, problema ka pa ng, kumbaga, I don't wanna say problema ka, magiging accountable pa sila sa iyo. Kasi kami naging accountable sa katulong namin, kaya pinauwi na namin siya. Pinauwi na namin na hindi na namin kasi lagi nagkakasakit. And ang nakakatakot pa, baka kailangan sa hospital. And nasa batas yan na pag kumuha ka katulong, dapat accountable ka, reliable ka sa mga ng mga katulong kung ng mga hospital, mga high blood atakihin or whatever, sa heat stroke or anything, mga high blood itatakbo sa hospital, lahat ng gasto sa hospital sagot ng employer. So importante na magpalakas. Importante na makitaan ka ng siguro a-applyan mong trabaho na kayang-kaya mong gawin. Kayang-kaya mo, despite sa edad mo, makitaan ka na healthy pa to. Walang sakit. Walang sakit sa puso, walang dinaramdam. Baka pag-apply mo, tatanungin ka, may sakit ka ba? Anong mga titignan, kaya nga importante yung health records. Hahanapin yung mga health records mo. And then possibly kung makitaan ka doon na may history to ng high blood, baby, yun ang reason kung bakit hindi ka na matanggap. It's because of our healthcare
system dito sa Pilipinas. Iba sa Amerika. Walang age limit kasi may Medicare dun eh. Anyway, but I feel like ino-audio ka, ina-advise ka ni Archangel Jeremiel to, live a healthy lifestyle para tataas pa yung inyong magiging buhay. That's talaga ang nakikita ko. Hahaba pa yung buhay, Virgo, kung saan I think para maabot mo tong mga pangarap, may chance mong maranasan o matamasa itong success na para sa'yo. Kasi sayang naman kung sa edad na 30 or 40, batang-bata mo pa para magkaroon ng sakit sa puso, batang-bata po pa nagkakasakit, na high blood, sayang yung mga opportunity na darating na matatamasa, ma-experience mo sana. Right? Baka sa yung ba mga anong tawag nun, nakalaan para sa iyo na mga success na nasa divine timeline. May schedule, naka-schedule na matamasa mo. I think yan ang gustong ipakawit sa ni Jeremiel na lakas, kagaya ko, ini-advisean ako ng mother ko na magpalakas ka. Kasi I'm the only child, wala akong anak, and may lote ako na nakatitulo sa akin, na automatic pag may mangyari sa akin, next of kin na makikinabang. So, ang gusto ng pamilya ko, masamsam naman namin yung, ma-enjoy namin yung buhay. Right? So, I feel like ini-encourage ka talaga, Virgo, na, especially sa mga matatanda, like 50 or nasa 50 or 40 plus pa kayo, or maybe kahit matanda na kayo, medyo masigla, or even 60s, kung gusto nyo pang umabot sa 80 plus, if 70 plus na kayo, galaw-galaw. Have you seen sa mga, may napanood ako I think it was the other day, isang senior citizen, 70 plus na si Lolo, pero nakapag-marathon. See? Right. But there's something about you have to live a healthy lifestyle para maabot mo pa yung mga pangarap mo. Alright? Kung ano man yung nakalaan para sa inyo. Kasi there is this wish come true na nakalaan para sa iyo. May wish ka pang matutupad. You will achieve this success. Aangat ka. Now, kung magkakasakit ka, hindi mo ma-experience yan. Have an eye for beauty and uncover hidden charms. Seek and you will find. Seek and you will find. Ask and you shall receive. There's something about knock and it shall be open for you. So something about a Jesus. It's the Bible. Looking. Have an eye for beauty. I think malapit mo nang makikita. Malapit mo nang na-envision mo na ba yung success na matatamasa mo? Okay? Parating na talaga. And I feel like unti-unti mong makikita dito, Virgo, yung success mo. Once na makita mo na yan, wala nang pigil sa'yo with the Chariot. Wala nang makakapigil sa'yo. Wow, you have this, I think you have a goal eh. Maybe this goal is about financial goal, career goal, business goal, whatever that is, focus ka lang with the Chariot. Okay? Focus ka lang. Focus on that. Keep on protect your dreams. Protect that. Protektahan mo. At there's something about go for it. Just go for it. Wag mong, don't stop. There's something about don't stop. Wag kang huminto. Right? Wag kang huminto. Tuloy-tuloy mo. Ituloy mo lang yan. There's something about ituloy mo lang yan. Yung mga objectives ninyo. Yung mga objectives yan eh. Now, with the 9 of Cups, this is the 9 of Cups. Wish fulfillment. Dreams become reality. A joyful time of life. Insight into the nature of physical objects gives you foresight. Use your best judgment. Okay. I feel like when it comes to your dreams, the owl also is a bringer of pag naninaginip ka, when you go to sleep, Virgo,
The owl also is the messenger from the spiritual realm because the owl bukas ang kanilang mata during night and then sa umaga sila natutulog. So they happen to be one of the kaya nga sa spirituality or sa mga psychic may mga owl. Have you sinong nanonood dito ng Harry Potter? Diba one of the animal na pwedeng dalhin ng mga witch and warlock is owl, because the owl represents wisdom, knowledge, and sorry, spiritual knowledge. The owl represents secrets, mysteries and secrets. I think there's something about a wish na kinikip mo lang. I think ang wish na magkakatotoo para sa iyo, a Virgo, is something na kinikip mo lang for how many times kinikip mo lang, hindi mo sinishare at lagi mong pinagddarasal sa gabi with the owl at lagi mong ini-imagine sa gabi, hindi sa umaga. Yan ang nakikita ko. And I feel like sa mga wish na ibibigay sa'yo is wisdom, knowledge, great wisdom on how to level up your life. I think the owl here symbolizes a strong message from your spirit guides that you will receive mga spiritual downloads from the other dimension. Kasi ang owl din is siya yung bridge between here, the living and the parang ganon. So I feel like, so pay attention to your dreams, no? You will be given talaga signs, symbols, and even messages para matulungan ka, Virgo, na matupad ang kahilingan mo. Yan ang mensahe. Right? Because there's no magic here. It's no magic na isang magic mayaman ka. All of these are messages to help you how to achieve that wish. Yan ang purpose ng tarot gabay. Yan dapat ang purpose ng mga gabay, tarot gabay, to give you clarity. Paano ko ma-achieve to? Paano mangyayari itong wish come true? Yeah, may wish ka matutupad, but then hindi naman yan like a literal like magic genie in a lamp na I wish gumanda ako and then isang magic gaganda ka. It's something that you have to do to manifest it. So, andito yung owl to give you messages. Kanya-kanya kayo. It's different for everyone. Okay? So, pay attention to any spiritual downloads. Saan usually yan nangyayari when you are alone? Like, alam mo, afternoon, like 3 p.m., tahimik ang usually yan mga oras na tahimik . So why don't you sit down, magnilay-nilay sa likod ng bahay ninyo? That's the time na lalapit sa iyo mga archangels at bubulong sa atin. And tayo naman, akala natin, idea natin yan, but actually bulong usually, sometimes bulong yan, yung mga idea natin, nakala natin nagaling sa atin, but you don't know, bulong yan ng mga archangels. And then you will say, alam ko nang gagawin ko. Ito palang gagawin ko. I-try ko nga ito. Those are light bulbs moment. Those are moments when binigyan ka ng mga knowledge on how to achieve your dreams. How to para matupad ang mga wish mo. Okay? So, I hope makatulong yan. And again, there's savings. This year, or sa mga susunod na buwan, I think this is a strong message, Virgo, to balansehin ninyo ng mabuti ang pera ninyo. Gastusin sa pang-araw-araw. You always need to put something off for a body. Create savings for the future. So, I feel like inuudyo ka ng mga gabay mo ngayon na magsimulang mag-ipon. Or maybe this is a confirmation for others of you, for some of you, for some of you, for the others of other Virgo signs na it's a confirmation na this year may maiipong kang pera if you know how to manage your finances well. If you know how to manage your money well.
if you know how to manage your kaperahan. I think you will. Marami sa inyo Virgo ay very practical, and marami akong kilalang Virgo na masinop sa pera at magaling mag-ipon ng pera. May mga kilala ako so far. Siguro depende sa placement. Alright, ang haba ng reading. 24 minutes. Okay, one last message, angel message for our Virgo. Angel number for our Virgo signs. Virgo, you have swift action. 808. In order for you to get this wealth, the keywords here, Virgo, is wealth, empathy, promises, commitment, affection, inner strength, auspicious outcomes. Sabi dito, you will enter a time of expansion. Wow! So begin taking steps towards achieving your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve, and somebody has their mindset on you. Okay, I think meron kayong makikilalang bagong taong a new person na magiging malaking hindi siya magiging malaga, but I feel like you will meet someone in the future. This person could help you regarding your finances. This could be a new person in your life that will spark your feelings. Magkaroon kayo ng, chemistry. This could be a new romantic relationship forming, or somebody that will offer you a financial opportunity or job. But definitely may expansion, may paglago na mangyayari sa buhay mo regarding sa love life. This could be related sa love life. This could be sa career mo. Or this could be sa business niyo, sa may mga business dyan, Virgo. And inuudyok ka ng mga spirit guides mo to take steps forward. Take steps toward achieving your ultimate objective. So, for those of you na may mga goals right now, may gusto kang gawin, may gusto kang simulan, mayroon kang ginagawa, tuloy mo lang yan because you will achieve success in that area. Kung ano man yan. There's something about that. Okay? So, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, yan po ang mga mensaheng nakuha natin sa baraha. Let me know if nag-resonate sa inyo by leaving a comment below. And like this video if nagustuhan ninyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para wala kayo ma-miss ng mga uploads next time. And for those of you na, if you want to claim this reading, might as well leave a message below and comment, I claim this reading, or whatever mga gusto nyo i-claim dito ng mga energies. Ayan, maraming salamat, Virgo. Ingat po kayong lahat, at God bless po. Until next time.